Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Ayan, sabi nga sa kanta, my life Is in you. is in you. Ayan. At ako din po ay magpapasalamat muna sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Tsaka sa, ayan, hindi po hadlang yung layo, no? Narating kami doon nila Pastor. Uli. At nagkaroon ng pagkakataon mag-banding doon sa bahay. Malayo talaga po, pero purihin ang Panginoon dahil isang masayang pangyayari po ito. At ganoon din sa ating, no, sa araw-araw natin sa buhay natin na tayo ay laging magalak. Amen. Ayan. Siguro po tayo po ay tumayo muna upang ating papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita from the book of John, chapter 20, verse 30 to 31. Pastor, up and down ba? Sige po, basahin po natin sa English. Basahin ko din po sa Tagalog. Chapter 20, verse 30 to 31. Okay? So then many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book. Verse 31, but these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Hallelujah. Sa Tagalog po, marami pang himala ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat nito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, thank you for this wonderful hour, Lord. For this wonderful afternoon, Lord, that you have given us, Lord, the chance to worship you again, Lord. Yes, O God. Maraming pong salamat, Lord, sa hapong ito na kami nga po ay samahan niyo po, Panginoon, balik kayo mapapurihan. Itago po ninyo ang iyong abang lingkod sa inyong likuran at ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Gamitin niyo po ang aking mga bibig, Panginoon, sa pamamagitan ng Diyos. May pahayag ang tama at naayos sa iyong kalooban, O God, sa iyong salita. Maraming salamat sa mga nandirito, Panginoon, na patuloy na akong buksan ang kanilang puso at isipan. Maging ang sa kanilang mga nakakapanood ng mensaheng ito, Panginoon. Yung nga po silang pagpalain, Panginoon. Maging nasaan man silang lugar. Yes, O God. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen po tayong lahat. Maraming salamat. Again, ang ating title for today, Christ Lead Us to Life. So, bigyan muna natin ng background. Ano ba itong chapter 20? It is about the resurrection of Jesus Christ. Resurrection of Jesus is important to the Christian world. Sa kahit na anong denomination, o maraming denomination, di pala kahit ano. So, maraming denomination, sineselebrate ang Easter Sunday or the resurrection of Jesus. Tama po? Ayan. So, napaka-importante po yan sa buhay natin Kristiyano. Bakit po? Yan po ang assurance natin na tayo ay bubuhayin din sa huling araw. So, napaka-importante po ng mensahe ito. So, ayan po. Sabi nga sa dyan John chapter 11 verse 43, ito yung si Lazaro, diba, is about to die. Pero yun nga, nangyari nga, nawala nga siya doon. Nawala nga siya. Pero nung dumating ang Panginoon Jesus, siya ay muli niyang binuhay. At sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. So ang ating Panginoon ang buhay na maguli, yan ang ating sandigan sa ating buhay. No? At dito
dito, siguro marami iba sa inyo or sa mga iba. Yan. Kung dito ay wala, praise God. No? So sabi dito, are you doubting about your salvation? So meron pa ba na nag-aagam-agam sa ating kaligtasan? So sa pag-aaral na ito, masasagot po yan. No? Kung may pag-agam-agam pa ba tayo sa ating kaligtasan. Sabi sa verse 30, so then, so marami pang, many other signs, so marami pang himala, no, ang ginawa ng Panginoon. So, yan po ang nagpapatunay na, sabi diyan, hindi na nailagay dito sa aklat. No? Marami pa himala ang ginawa ng Panginoon. So, hindi lang siguro yung mga nakikita natin ay nababasa natin, but marami pa. Bakit nga ba hindi na, lahat na itala yun? So, yan ay sinagot sa verse 31. No? So, marami siyang miracles and signs na ginawa, no? At sabi nga rito sa 31, but this have been written so that you may believe just that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life. Ayan. Na kung saan ay yan ang sandigan natin sa buhay na ito. Hindi po tayo ay, hindi po natin makakamit yan. No? Marami ng patunayan sa mga salita ng Panginoon o sa mga verses sa Bible na meron tayong buhay na walang hanggan. Sabi nga dito, no? Believe in Jesus Christ, di ba? At meron kang buhay. Amen. Sorry, hindi ko masyadong kabisado. At kung ikaw ay may buhay, meron kang, you have belief, no? You have faith, and you have peace. Amen. Yeah. Faith can provide meaning and direction. So, our lives by making us believe that things can happen and that we can do what we want. Siguro naman po sa atin, diba? Halimbawa, nung nag-aaral tayo, diba? Talagang pinangarap natin to. Naniniwala tayo sa ating kakayanan na makakapagtapos tayo. Gayon din sa ating mga mithiin sa buhay. Kagaya ng OFW, no? Na pinaniniwalaan nyo, makakaalis ako. Magiging, fit to work ako. So, may paniwala tayo na ito ay nangyayari, no? At nangyayari ito dahil tayo ay naniniwala doon sa mangyayari, di po ba? So, isa itong sandigan natin na kung saan ay sa buhay na ito, hindi po tayo may mga tao kasi na wala naman talagang sabihin na natin mahirap doon, bago-bago ng isip. Pero tingnan natin ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. No? Hindi nila nakukuha yung tamang patutunguhan nila kasi maraming pabago-bago ng isip eh. Di ba po? So, dapat talaga tayo ay merong paniniwala doon sa gagawin natin. And how much kung tayo ay maniniwala sa Panginoon? Ano ba yung magiging resulta nito para sa atin? Sabi sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Maliwanag na maliwanag po sa atin dito na totoo ng Panginoon na ang Panginoon ay binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nito ni Kristo Jesus. At ito ay hayag na sa atin. Pero nakakalungkot dahil marami pa rin po ang nag-aagam-agam. No? Marami pa rin nagdadaw. No? Ligtas ba ako? May kaligtasan ba sa akin? O ano ba talaga yung kahinatnan ko sa buhay na ito? Instead, naghahanap pa sila ng ibang kaligtasan o ibang kaparaanan. But dito, Jesus Christ lang.
So sinasabi dito na Jesus Christ, no? At sabi nga dito sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. So sinulat ito para tayo ay maniwala. No? We want us to know that we have an absolute assurance of eternal life. Meron tayong absolute assurance. Diba? Sasabihin natin, no? Na meron tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So kung may relasyon tayo sa ating Panginoong Jesus, rest assured na tayo. Wala na tayong dapat pag-alala. And John, 1 John chapter 2 verse 25, and this is what He promised us, eternal life. Sino bang nangako sa atin? Ang ating Panginoon. Siya ang nangako sa atin ng eternal life. Maaari, kung ang kapitbahay mo, ang kaibigan mo, ang nangako sa iyo, mag-doubt ka. Tama po? And that is the assurance of our salvation. Balik po natin dito. And this is what He promised us, eternal life. And that is our assurance of salvation. Kasi ang nangako sa atin ay ang ating Panginoon. Sa ano po, sa King James Bible, marami pong verses na binabanggit ang assurance, no? Na kung saan ay ginamit yung word na yon sa kanilang sa translation ng King James Bible. At ganun din sa ano rin, may 7 beses actually yung ginamit eh. Hindi ko lang matandaan kung anong mga ano, pero una dyan yung sa Isaiah, Deuteronomio, Act, Colossians, 1 Thessalonians, and Hebrew. So, gumamit ang King James Bible ng word na assurance and 7 times. So, meaning 7 times sa Bible ay complete or yan ay isang perfect. Ibig sabihin yan ay perfect. So, ano pa ba ang hanapin natin, di ba? So, yun na yun. At ang mararanasan natin, kapag tayo ay meron ng assurance o sure na tayo, talaga tayo sa ating buhay na walang hanggan, mararanasan po natin ang lahat ng ito. At ang tanong ko sa iyo mga kapatid, naranasan niyo po ba ito nung tinanggap niyo ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas? So confidence, joy, comfort, stability, and overcome. So isa-isahin po natin yan. Confidence. Nagkaroon tayo ng confidence. Nagkaroon tayo ng kumpiyansa, no? Sa buhay na meron tayo. So sabi nga dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear for I am with you, do not be dismayed for I am your God. Pangako yan ng Panginoon sa atin. And my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. So yan yung kumpiyansa natin, na kahit na nga tayo ay nangihina, pinalalakas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan o nahahayag ang kanyang kapangyarihan sa ating mga kahinaan. Kaya kumpiyansa tayo na lumaban sa daigdig na ito kahit na nga punong-puno ng kasalanan at punong-puno ng kapigatian. Pero tayo ay may confidence na harapin ang mga bagay na ito. At nararanasan din natin ang joy o kaya kagalakan, di ba? Kung tayo, alam natin na kay Kristo tayo eh. Kahit na nga tayo ay nagdaranas ng hindi maganda, katulad nga ng naranasan nila pastor, instead na matakot sila, instead na magkaroon sila ng sa biyahe nila, but naranasan nila yung joy. Diba? Ganun yung masarap na buhay na meron tayo o na kay Kristo tayo. Diba? Yun ang pinakamasarap sa buhay natin. Sabi nga ng Panginoon, I have told you this so that you may joy. Sabi ng Panginoon sa chapter 15 ng 11,
Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. So sinasabi sa atin ng Panginoon anong lahat ng bagay nito dahil para nang isa gayon kahit na nga tayo ay dumana, siguro naman ang mga nangyayari sa ngayon ay hindi nagiging ano ito sa atin, di ba? Hindi nagiging maganda. Pero alam niyo po ba na kahit sa ganyang mga pangyayari ay dapat tayong makaranas ng kagalakan dahil meron tayong Diyos. Sabi ko nga nung nababasa ko yung news na medyo yun nga yung pag-atake ng sa Israel, magalak ka Israel dahil magtatagumpay ka dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yun ang ating kagalakan. Yes, daraan tayo sa ganong pagkakataon, pero ang Lord nangako, di ba? He will never leave us nor forsake us. Di ba po? So, hindi niya tayo pababayaan. So, nandun pa din yung ating kagalakan kahit na nga meron tayong nararanasan. And comfort, yun ang pinaka-ano din sa atin na makakomfort tayo o kaya magiging tayo sa ating buhay. Kumbaga, kampante lang, di ba? Kahit na nga meron tayong mga na nababalitaan dyan, meron tayong mga pangyayari gano'n. Kahit tumaas pa ng tumaas ang presyo ng bilihin, alam natin na bibigyan tayo ng Diyos ng kaparaanan ukol dito. Amen. Tama po? Yes. Kaya dapat maging comfort lang po tayo. Amen. Tingnan mo natin ang ating Diyos na kumakalinga sa atin. Yan po ay nagpakasakit sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Napagtagumpayan niya po ito. Amen. At wala pong tao o walang nilikha dito sa mundo na nabuhay na mag-uli. Yung dinanas po ng ating Panginoong Hesus sa Kalbaryo, hindi po ito kakayanin ng ordinaryong tao. Pero dahil sa gusto niya tayong iligtas, nagpakababa siya at siya ay dumanas ng matinding hirap para sa atin yun. Dapat tayo yun eh. Pero binataan niya yun. At yun ang dapat nating laging tingnan sa buhay natin. Nakakaranas ka ng mga kapighatian, nakakaranas ka ng hirap. Tingnan mo yung dinanas ng Panginoon. Yes. Tingnan mo na lang, Lord, ako dapat yan eh. Pero salamat Lord sa pain na to. Dahil nakikibahagi na rin ako sa paghihirap mo. Wala pa to eh kung tutuusin. Di po ba? Maging positive po yung tingin natin sa pain. Amen. Sa mga sufferings. Maging positive po yung tingin natin. Dahil ang Diyos natin nandyan lang. Alam niya lahat ng yan na nangyayari sa atin. At handa niya tayong tulungan. Amen. Sabi ng Panginoon dito sa chapter 14 ng John 27, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, I told you, don't let your heart be troubled. Napakasarap na paalala ng Panginoon sa atin yan. With care and with love. Amen. Di po ba? Kasi sabi niya, don't let your heart be troubled. Mga anak, sabi niya, huwag kayong mabalisa. Sabi nga sa Psalms 23, si David man, no? Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Amen. So, ganun kumpiyansa si David, at ganun din siya ka-comfort, kahit na nga nasa valley of shadow of death. Nandun siya sa gitna ng kamatayan o sa panganib, pero hindi siya natatakot. Ganun din po dapat ang maramdaman natin. Tama po? Ay, sorry. And stability. Yan. Katatagan sa buhay natin. It makes us confident. Yung maging matatag tayo sa buhay na ito. Yung may, sabi nga rito sa episode, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin, no? Sorry po. At isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nag-ahari sa atin. So, yung mga bagay na yan, alam natin na He is able, no?
na lahat yan ay magagawa niya. Kaya po kung tayo po ay meron tayong mga pinagdadaanan, alam ko po sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong problema na binabalikan. Hindi po tayo exempted yan. Pero po, tingnan nyo po magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Tama po? Kasi po, binibigay na sa atin ng Panginoon yan dahil kaya natin yan. So, hindi yan binibigay sa atin dahil para pahirapan tayo, para pahinain tayo. Binibigay yan sa atin para mas patatagin pa tayo. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na pag Christian ka na, hayahay na buhay mo. Hindi po yun. Even Jesus, di po ba, siya ay naghirap sa krus. Ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, take up the cross. Di po ba? So, ano ba yung cross na yun? Yun yung katagumpayan ng Panginoon. Kaya, huwag po natin, sabi ko nga lagi dun sa mga, na endure nyo lang yan. Endure the pain. Kasi mamimiss nyo yan eh. Pagdating natin dun sa kasama na natin ng Panginoon, bakit po? Wala na yan eh. Wala na tayong pag-iyak, wala na tayong pagkagutom, wala nang problema. Magpupuri na lang tayo sa araw-araw sa Panginoon. So, enjoy lang natin yan kung ano man yung dinaranas natin yan and i-surrender po natin yan sa Panginoon. Amen. Amen. Overcome. Yan. Sabi na, isa pa rin yung nararanasan natin, yung pagkatagumpayan. No? Sabi ng Panginoon sa John 16:33, take heart. Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Kaya nga, ang doon sa mga, natatakot pa rin eh. Kasi meron ganito kasi meron ganun. Kasi baka. Diba? So, bakit kailangan mo sabihin yan? Meron tayong Diyos. So, meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. Huwag ka na magpakabaka, huwag ka na magkasi-kasi, diba? Ibigay mo yan sa Panginoon, tapos yan. Lahat ng ito ay ating mararanasan kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po? At yan nga po sa buhay natin ay mararamdaman natin yung kagalakan kahit na tayo ay nasa gitna ng kapigatian, kapanatagan, katatagan, at katagumpayan. Yan po ang Kristiyano na merong Diyos na tagapagligtas. Di ba? So, pero, sabi rito, genuine faith is a road to definite salvation. So, genuine faith, yun yung tanong kanina sa unahan, di ba? Are you doubting about your salvation? So, nagda-doubt ka ba? Ito yung sagot. Genuine faith is a road to definite salvation. Kung tunay nga na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, makararanasan mo ang lahat ng kanina na binanggit natin, di ba? Ang comfort, ang joy, ang stability, lahat ng yan mararanasan mo. Kung totoo or genuine yung faith mo sa Panginoon. Pero bakit ganun? Parang hindi ako comfortable eh. Talaga bang maliligtas ako? Ang daming tanong no? Ang daming tinatanong. Isa lang ang tanong diyan, kapatid. Kung ganyan ang iyong, ang tingin mo, maaari hindi ka tumanggap ng tunay sa Panginoon. Maaari hindi genuine yun. Tandaan po natin yung faith na yan. Si Abraham, nung tinest siya ng Panginoon, na ihandog niya si Isaac, hindi pa po siya tuling nun. Pero, nauna po yung faith niya. Tama po? Hindi pa po siya tuli. Hindi po siya circumcised nun. Ayun yung sa kaugalian nila, di po ba? Pero, nung time na yon, nauna po yung faith niya. Bakit po? Kasi naniwala siya na ang Diyos niya ay makapangyarihan sa lahat, na bumuhay sa kanya, na kaya ding buhayin ang kanyang anak. Amen. Tingnan niyo po yung parable ng Panginoong Hesus dun sa isang mayaman, sa isang binatilyong mayaman, na gusto niyang sumunod sa Panginoon.
Dahil siya ay napakayaman. Sinunod niya naman lahat ng kautusan. Tama po? Ang 10 Commandments. Ako hindi ko nasusunod yun eh. Pero yung binatang yun, nasunod niya lahat. Nakakapag-tithes pa siya. Lahat yun. Isa lang ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Ipagpili mo ang lahat ng iyong kayamanan. Ipamahagi ito sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Sa gayon, magkakaroon ka ng treasure in heaven. Pero ano nangyari sa binata? Siya ay nalungkot. Tama po? Hindi kasi siya naniwala. Hindi siya nagkaroon ng faith sa Panginoon na kung totoo naniniwala ka sa Panginoon, kaya namang ibalik sa iyo yan eh. Tama po? Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Kung naniniwala ka sa Kanya, kaya naman ibalik ng Panginoon yun eh. Sabi ko nga sa amin, nung kami ay in-interview, nung aming director ng ng foundation, sabi niya sa amin, alam niyo ba kung magkano ang magiging allowance nyo or yung magiging namin sa foundation? Hindi po. Ang sagot niya sa amin, dapat inaalam niyo yan. Dapat lahat ng inaalam niyo. Isa lang ang sagot ko sa inyo. Hindi po kasi kami after doon. Ang after po kasi kami, sobrang kumbaga na-excite kami. Isa lang kasi ang pinagtuunan namin ng pansin. Yung ministry. So, ibig sabihin, dahil yung excited kami doon sa ministry na yun na, wow, merong ministry na ibibigay sa amin. Bahala ng Lord dyan. Tama po? Amen. So, hindi kami naging after doon kung magkano yan, kung ano yan, bahala kayo dyan. Sabi nga namin, bago namin tinanggap yun, sabi ni Jan, magre-resign na ako. Oh, walang problema, bahala ka. Bahala naman ang Lord sa atin because He provide us. Even sa uyo, ang sahod ni Jan ay talagang sakto lang, pero nakakapag-ministry kami sa mga kapitbahay, sa mga bata, na napaprovide namin yun. Na kung saan ay hindi namin alam kung paano, basta na lang merong dumarating sa atin. So yun ang sinasabi sa amin, dapat naging kayo dyan, dapat inalam niyo yan. So di ba na sabi ng Panginoon, seek ye first Amen. So hayaan muna natin yun. Di bahala na siya doon, hindi naman, alam naman ng Panginoon yan tama po. At purihin ng Panginoon dahil sabi ko nga nung may sweldo ka, nung may trabaho ka, nagkukulang tayo. Minsan di tayo, lumilihis tayo ng kain. Pero gusto ko naman yun dahil para pumayat ako. Sabi ko naman sa Lord, okay lang Lord, sabi mo naman hindi. Magandang hapon po ate. Nakikita na po kayo, hindi ako masamang tao. Na-stroke lang Maupo na po kayo dyan. Sige po, upo po kayo at makinig po muna kayo. Sige po. Na-stroke lang po. Maraming pong salamat. Ayan po. At anong na yun? Okay, muna mo kayo. Upo po. Hawak po dyan, Meron po tayong isang bisita rito at salamat sa Panginoon dahil alam natin dinala ito ng Panginoon sa atin. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan po. At yun nga po na kung saan ay sabi ko parang sumusobra-sobra tayo ngayon. So kumbaga, nakikita namin sa namin na talagang ang Lord nandiyan. Kaya po yung mga bata na hindi namin magawa silang dun sa center, dinadala po namin sa bahay para dun sila i-treat kasi maraming bawal dun sa center. So doon nagagawa namin sa bahay yun. Kaya kagabi rin fellowship yung mga boys naman, si Jan naman ang sa kanila. Nung isang gabi kami naman ng mga girls, mga bata. So ayun, sabi ni Jan, hindi na alam mong pupunta sila, hindi ka nag-prepare. Ay, kung gano'n. Pero may mga stock kami. So, may mga stock doon Hindi yun na lang. Sabi ko, hindi to, may paraan. At hindi po sila nawalan. At doon sila naghapunan. So, tingnan natin yung gawa ng Panginoon. Yung kilos ng Panginoon sa atin. Ano po? Sobra-sobra. At yan nga po, sabi nga dito sa amin sa isang sorry. Sorry.
slide yata. Ito lang. Nagkamali. So sabi dito, can I ever lose my salvation? Yan ang tanong ng marami. Marami nagtatanong dito. Una, sinagot na po natin dito. So genuine faith is a road to definite salvation. Ngayon, dito sa Roma, chapter 6, basahin niyo po ang buong chapter na ito. Pero bibigyan ko po kayo ng isang paalala dito sa 12 and 13 na isang paalala din po ito sa akin. So hindi lang para sa bawat sa inyo, kundi sa bawat isa sa atin. Isa po itong paalala sa atin upang hindi na po tayo magkaroon pa ng agam-agam, maliligtas pa talaga. So sabi nga rito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig dito. At sabi din po rito sa 13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So tayo po ay, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Tama po. Pero ang sabi dito, huwag na tayo magpailalim pa sa kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan po na natin, si Satan, lagi po yan ang lang. Ang Kristiyano po, yan ang kanyang tinututukan na mag-doubt. Ibinili po sa atin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan po ni Peter, I think Peter, no, or James ba po, na I think James, na huwag na tayong mag-alinlangan pa. Sapagkat ang pag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat. Correct me na lang po kung anong pagkilig. So doon po na kung saan ay binibigyan po tayo ng paalala ng Panginoon. Once na tayo po ay binigyan na ng Panginoon ng pagkakataon na tayo ay meron ng kaligtasan, huwag na po tayong magpailalim pa sa kasalanan. Amen. Gamitin po natin ang katawang lupa na ito upang mapapurihan natin ang Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon dito sa John chapter 10 verse 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Panghawakan po natin yan. So binigyan na tayo ng Panginoong Hesus Paano po ako? ng buhay na walang hanggan. Ay, stroke po. Kailanman hindi sila maagaw sa akin ninuman. Amen. Taga saan po kayo, kuya? Yes. Las Piñas pa po, pero nakarating po kayo dito. Purihin ang Panginoon. Amen. Ikaw po, sinabi niyo po na stroke kayo. Kumusta po ang relasyon niyo sa Panginoong Hesus, kuya? Ayaw mo tumatawag sa kanya. Ang tanong ko po sa inyo, tinanggap niyo na po ba ang ating Panginoong Hesus sa buhay niyo bilang Diyos at tagapagligtas? Purihin ang Panginoon. Kapag tayo po ay tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, ito po, kuya, ang ating mararanasan. Kagalakan. Kahit po tayo ay may karamdaman, kahit po tayo ay nasa gitna ng kamatayan na, magkakaroon po tayo ng kagalakan. Bakit po? Meron tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin dito sa lupa, mayaman man, mahirap man, ano man ang kulay mo, anong tao ka man, mamamatay po tayo lahat. Pero tandaan po natin, kailangan po, habang nandirito tayo sa lupang ito, alam natin kung saan tayo patutungo. Amen. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. Impyerno at langit. Wala pong gitna. Tandaan po natin yan. So kayo po, kahit na kayo na-stroke, buhay pa po kayo. Bakit po? Hindi po aksidente na napunta kayo dito sa lugar na ito. Kayo po ay dinala ng Panginoon dahil sa oras na ito, sa mga oras na ito, kayo po ay tinatanggap ng Panginoon
kayo po ay kanyang anak. Amen. At kapag tayo po ay nagkaroon ng karapatan bilang anak, magkakaroon din po tayo lahat ng favor, lahat ng benefits. Di ba po, magmamana tayo ng kaharian ng Diyos. Amen. At ang kamatayan na yan, hindi po yan kinakatakutan. Amen. Kung alam natin na naka Jesus Christ tayo. Yung Jesus Christ na sinasabi sa Scripture. Bakit po? Meron bang ibang Jesus? Meron po. Ang Jesus ng sanlibutan ito na ipinangangaral ng ibang mga tao. Baka po kasi kilala natin ang Panginoon, may kilala tayong Jesus na pinangangaral ng karamihan, pero hindi ang Jesus na sinasabi ng Scripture. Maniguro po tayo na ang Jesus na tinanggap natin ay ang Jesus na sinasabi ng Biblia. At sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amen. Kapag yan po ang ating ginawa at inaccept po natin Jesus Christ as my Savior and Lord, kuya, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen. At meron ka ng kagalakan. Amen. Ma'am, pwede po paalam kasi malayo pa ako. Makabutan ako ng ulan. Kuya, anong pangalan niyo po? Yung po mapalayo. Virgilio Marquez. Kuya Virgilio, ang ulan, ang Panginoon din po nasa ilalim niya rin po ng kapangyarihan niya. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gusto niyo pa bang marinig ang sasabihin ng Panginoon para sa inyo? Gusto niyo po ba maranasan ng kaligtasan? So, ang ulan, hindi po natin pinoproblema yan. Ang bagyo, hindi rin natin pinoproblema yan. Bakit po? Kung narito tayo sa presensya ng Panginoon, nasa ilalim po ng kapangyarihan niya yan. Dadalhin niya po tayo ng maayos dun sa lugar na pupuntahan natin. At higit pa dyan, makakaranas po kayo ng biyaya. Amen. Hindi po lahat ng biyaya ay material. Sabi niyo nga po kanina, kayo ay na-stroke. Binigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoong Hesus na marinig ang kanyang salita. Huwag na po natin sayangin ito. Dahil ang Panginoon mismo ang magpapagaling sa inyo. Amen. Jesus' name. At kung ano man po ang dinaranas nyo ngayon, ano man po yung pinagdadaanan nyo yun ngayon, mamamangha ka sa gagawin sa inyo ng Panginoon. Amen. Amen. Kung inyo pong mamarapatin, kahit na po gaano pa kayo kalayo, kahit na po hanggang Baguio kayo, meron lang po akong request sa inyo. Maaari po ba ninyong tapusin ang salita ng Panginoon na ito, ang service na ito, upang kayo po ay may pag-pray ng aming mga kapatiran, may pag-pray namin kayo, at mas maging lubos ang inyong kagalakan. Maging matatag kayo sa buhay na yan. Hindi po kayo nag-iisa, sir. Kami man po dito, ako nga po 1% paralyzed. Ako nga po inatake ng asthma ng isang gabi, hindi na ako makahinga. Pero dahil sa wala akong pera, ang Panginoon naman libre. Amen. Amen. Ang sabi ko sa kanya, Lord, hindi ako makahinga. Hindi ako makapagdala ng sarili ko sa doktor. Pero ikaw, libre sa'yo. Amen. Amen po, dahil nandito pa po ako sa harapan niyo. Hallelujah. Amen. So kung pagbibigyan niyo po ang aming request, hindi po kami, hindi po sa amin po. Ang Panginoon, dahil idinako niya kayo rito, kung pagbibigyan niyo po ito, mararanasan niyo po ang kagigilagilalas na gagawin sa inyo ng Panginoon. Amen. Okay po? Tuloy po tayo. Sa 1 po, chapter 10, verse 29 to 30, ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa akin. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Sino mag-isnat sa'yo? Si Satan? Wala yan. Wala yan. Amen. Hindi tayo kayang agawin ni Satan. Hindi tayo kayang agawin ng sakit. Mag-maparalyze ka man, buo yung katawan natin. May mga naglilingkod dyan, walang paa, walang kamay. Pero nagpapatuloy sila.
nakatayo rito. Kaya nga po ang panalangin ko sa Panginoon. Panginoon, hanggat may hininga ako, gamitin mo. Amen. Pagamit po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen po. Amen, Jesus. Ayan. At bibilisan ko na po. Para sa inyo po ito. Pero bago yung ating conclusion, bilang pangwakas na paalala po sa atin, sa lahat, huwag po nating baliwalain ang mensaheng ito. Kung gusto niyo pong i-review yan, nasa GC po yan. Pwede niyo pong i-open and ano niyo po yung mga verses na nandyan. Amen. Panghawakan po natin ang buhay na walang hanggan upang tayo ay magkaroon ng kagalakan, ma-over katagumpayan, comfort, stability sa ating buhay. Maranasan po natin ang lahat ng yan. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon sapagkat ang nangako sa atin ay ang Panginoon na lumikha sa atin. Amen. Lumikha ng langit at lupa. Lumikha sa akin, lumikha sa iyo, lumikha sa lahat ng nakikita mo dito sa ibabaw ng mundo. Ano pa kaya yung problema? Hindi niya kaya solusyonan niya. Kahit tumakbo ka ngayon sa maraming tao, kahit kani-kanino ka tumakbo, wala pong magagawa yan. But Jesus can. Absolutely can. Amen. Sabi po rito, the Christian faith is one of the joyous, victorious life in Christ, in which spiritually transformed believers are informed by God's words and energized by His Spirit. Yun yung nararanasan natin yung victory. Bakit po? Napagtagumpayan na ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. And yet, maraming tao pa rin ang nananangad sa ibang-ibang pamamaraan. Ang Panginoon lamang ang nagpakasakit sa atin. Ang Panginoon lamang ang namatay para sa atin. Pero sino-sino ba ang tinatawag ng mga tao? Maraming tinatawag ang tao na kaparaanan nila. Maraming ginagawang kaparaanan nila. Pero iisa lang ang dapat nating tawagin. Ang Panginoong Hesus lang. Amen. Hindi ang mga namatay na hindi naman muling nabuhay. Wala silang nagawa sa kanilang buhay eh. Paano niya tayo niligtas? Ang mga ribulto, nagawa ng tao, mabasag man yan, mabulok man yan, nagagawa niya bang ayusin ang sarili niya? Hindi. Paano kanya kaya ililigtas? So ang Panginoon nating Jesus, basahin natin ang Biblia. Tama ba itong sinasabi ng babae ito? Sino ba, ano ba talaga yung tama? Basahin po natin ang Bible. Amen. Upang malaman natin kung ano ang tunay na sinasabi ng Panginoon sapagkat ang Biblia ay salita ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Amen. Ang nangyayari ngayon, kasalukuyan, nasa Bible po yan. Pero bakit inilagay ng Panginoon yan sa atin? Upang hindi tayo mag-alala. Huwag tayong matakot. Kasi nandiyan yan, nakalagay na yan, na kailangan mangyari ang mga bagay na yan. At kahit na mangyari ang mga bagay na yan, bibigyan tayo ng kaparaanan ng Panginoon. Magkaroon man ng tagutom, bibigyan tayo ng kaparaanan ng Panginoon. Kaya kuya, kung wala ka man ngayon, kahit ang mga uwak, kahit ang mga hayop, kahit ang kaaway mo, kahit sino, gagamitin ng Panginoon para sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Magtiwala ka lang sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya. Genuine faith. Kung mababasa natin ang Bible, lahat ng pinagaling ng Panginoon doon, anong sabi ng Panginoon? Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. Yun lang ang lagi sinasabi ng Panginoon doon. Ang pananampalataya lang natin sa iisang Diyos na buhay. Wala nang iba. Wala tayong ibang kikilingan. Hindi ang mga Diyos-Diyosan sa paligid natin. Hindi ang sinasabi ng Vatican, kundi ang sinasabi ng Bible sa atin. Amen. Maraming salamat po sa hapong ito. At i-welcome po natin si Kuya Berhilio. Ngayon po, manalangin na po tayo para po siya ay may panalangin din po natin. Sige po. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa isang kaluluwa na ipinagkaloob niyo at dinako niyo sa lugar na ito. Panginoon, buksan niyo po ang kanyang puso't isipan, Lord, na ikaya kanya tanggapin sa espiritu at katotohanan. At kung ano man ang kanyang pinagdadaanan ngayon, Lord, matuto siyang magtiwala sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na
na may gawa ng langit at lupa. Ikaw din ang Diyos na humubog sa amin, Panginoon. Ikaw ang naglagay ng litid ng mga laman at dugo sa aming katawan, Panginoon. At hininga, Panginoon. Kaya ikaw lang po ang may karapatan, Lord, na kami ay iyong pagalingin. Kami ay iyong i-mold. Kami ay iyong gamitin. Yes, O God. Marami pong salamat sa iyong salita na hindi lamang po dito sa apat na sulok ng lugar na ito, manatili ito, kundi maipamahagi namin ito sa lahat ng mga tao. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka, aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede po bang pag-pray namin kayo, sir? Pag-pray po namin kayo, kuya. Pwede po makakita ng mga pamatayin. Hindi po, ang Lord bibigay sa inyo. Kung gusto niya lang po, na ipag-pray namin kayo. At Opo. meron din po kami inihandang pagkain dyan. Kung gusto niyo rin pong bago kayo umalis, ay makakain kayo. Hindi na po kasi po. Okay, sige po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat sa Panginoon. Thank you po. Salamat po.